Magandang araw po muli sa inyong lahat mula dito sa St. Paul Seminary Foundation. Muli, samahan niyo po kami sa pagninilay ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. "Ikaw, napakasama mo," sinabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Panginoon, makailan pong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? May kwento tungkol sa isang gurong nag-utos sa kanyang mga estudyanteng magdala ng kamatis sa klase. Ang dami ng kamatis na ilalagay sa isang plastic na lalagyan ay depende sa dami ng taong hindi gusto o kaya'y kagalit ng estudyante. Bibigyan din niya ng pangalan ang bawat kamatis at isang linggong dadali ng plastic na lalagyan na ito kahit saan siya magpunta. Unti-unting nabulok ang mga kamatis sa pagdaraan ng mga araw. Umangal ang mga estudyante sa bawat bigat ng kanilang dala, lalo na yaong maraming kagalit. Sinabi ng guro, "Katulad ito sa pagkamuhi sa inyong puso kapag meron kayong kaaway. Kung nahirapan kayo sa bigat at baho ng mga bulok na kamatis, isipin ninyo ang epekto ng pagkagalit sa inyong puso habang dala-dala ito bawat sandali. Kaya, gaya nga ng atas ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Dapat patawarin ang nagkasalang kapwa. Mabuti ito hindi lamang para sa nagkasala, kundi lalo tigit sa paglaya ng damdamin ng nagpapatawad." Pagsasagawa. Tulad sa isang magandang hardin, ang puso na dapat regular na alisan ng mga nakasisirang damo. Patawarin ninyo ang mga nagkakasala sa inyo para magkaroon ng lugar sa mas maganda at mabuting mga bagay. Maging mabait at hindi mapait. Atin pong napakinggan ng mensahe ng Diyos sa araw na ito mula sa simbahan. Paspasan po sana kayo ng ating Panginoong Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak,
ng Espiritu Santo.